So I'm Clifford Jensen and I have stage 3B colorectal cancer. Napag-usapan natin ngayon kung ano yung mga naging symptoms ko, kung bakit ako nagpa-check. Well, let's go back to 2024. 2024, nagkakaroon ako ng mga signs. Pero of course, at the time, I didn't know it, na sign na pala siya. So, I was constantly bleeding. Well, on and off. On and off muna na bleeding since 2024 to. On and off na bleeding, hindi siya kasama sa, hindi siya kasama sa poops ko. As in, whenever I go and poop, ano nangyayari? Meron munang fresh blood na lumalabas sa akin. Ano yung fresh blood? Yung tubig nagiging kulay Kool-Aid. As in Kool-Aid, gano'n. You know, yung malabnaw lang na kulay ng water, hindi siya dark. So, nung una, syempre, I didn't take it too seriously kasi inisip ko baka meron na akong hemorrhoids or alborana kasi yung tawag nila doon, di ba? So, nung una pinalampas ko muna siya a couple of weeks. And then, when it became persistent, hindi siya tumitigil, nagpatingin ako sa doctor number 1. So, si doctor number 1 told me na ang meron daw ako is hemorrhoids. So, binigyan niya ako ng mga gamot for hemorrhoids, merong suppository, merong ointment, so the works. So ginawa ko naman yung inuto sa akin ng doctor, and for a couple of days nawawala siya, and then it comes back. So on and off pa din siya, pero mas off siya dahil nga during the treatment, of course, mas hindi siya lumalabas. Wait na, tabingi ba to? Ayan. Mas hindi siya lumalabas yung dugo while I was applying yung binigay niyang ointment and yung suppository. Pero after nung ginamit ko yung mga binigay niyang mga gamot, bumalik pa din. Nagbi-bleed pa rin ako. Konti-konti lang noon, nung time yun, konti-konti. Pero hindi siya nawawala. So inisip ko, okay, since sinabi naman ng doctor na it's just hemorrhoids or ano nga yun, basta hemorrhoids. So, hindi ko masyadong, I didn't pay much attention to it. Kasi nga, you know, I mean, hindi lang naman ako siguro may hemorrhoids kung yun talaga yun, di ba? So, ayan, ginawa ko na lang, I just bought yung binigay niyang ointment ulit. I kept reapplying it, o kung ano yung mga binigay niyang gamot, I kept reapplying it. Inserting, you know, masyadong graphic, pero ganun talaga. Tapos, ayaw talaga mawala. So, siguro umabot ng mga, let's say, umabot ng mga 3 months na persistence yun in 2024. So, what I did is, nagpatingin ako. Doctor number 2. So, si doctor number 2, checked me out, looked at me, asked me for the symptoms. Tapos, wala, binigyan lang din niya ako ng same gamot. Sabi nga, ano lang din, hemorrhoids. Okay. So, sino ba naman tayo para hindi maniwala, di ba? Doctor siya eh. Di ba? Pasyente ka lang. So, sino mas tama? So, you would always hope na yung diagnosis nila is the right one. Kasi pinag-aralan nila yan. Doctor sila. So, gave me the same meds, may konting additional. So, did the works. Ginawa ko pa rin yung sinasabi niya na instructions. That was after 3 months, no? Since I had myself checked with the first doctor. Tapos, persistent pa rin siya. Tapos napapansin ko na medyo mas dumadami yung dugo. Pero on and off to, it's not like it's everyday. Parang sabihin na natin na mga, in a week, it happens to me around, let's say, 3 or 4 times in a week. Yun. So, hindi naman siya araw-araw. Initially. Hanggang so umabot na tayo ng 1 year. Ganun yung naging system, on and off. Hanggang sa come 2025, napapansin ko na mas dumadalas na yung dugo and mas dumadami siya. And apart from that, mas nahihirapan ako mag-poops. So, nagiging mas maliliit yung poops ko, mas payat yung poops ko, and masakit. Masakit siya, pero bearable. Pero I thought it was just like, baka malaki lang masyado para dun sa lalabasan niya, yung poops ko. So, baka kaya masakit kasi, baka makipot yung
yung ano ko, yung daanan ko, tapos malaki yung poops. So, yun ang inisip ko. So, it went on for a few months na ganon. Hanggang sa ano ba, March? Siguro 2025, mga March, April, around March and April, as in, pasakit na pasakit. It came to a point na nasa campaign ako na March, April. It came to a point na napapasigaw na ako sa sobrang sakit ng pag-poops. Of course, pero bago yon, may blood muna na lumalabas fresh and mas madami na siya. So if I had to poop 3 times in a day, 3 beses din may maraming dugo na lumalabas sa akin na marami siya. So parang natatakot na ako kasi parang bakit gano'n? Tapos natatakot na ako mag-toilet tuloy kasi nga alam ko na may lalabas na dugo and alam ko na it's going to be painful. Yung pain hindi siya basta-basta. Yung pain na, paano ba? Yung talagang, pero pinipigilan ko kasi may kasama ako dun sa bahay dahil nasa campaign trail nga ako nung time na yun. Hindi ka naman pwede sumigaw ng malakas. Although sa bahay pa lang before I went to the campaign, gano'n na siya. Pero lumala nung nasa campaign. So talagang napapasigaw ako sa sobrang sakit mag-poop. Tapos I'd observe it. Papayat siya ng papayat hanggang sa it came to a point na tinan yung finger ko. Parang ganyan na siya kapayat yung lumalabas sa akin na poops. So isipin mo kung mataba talaga yung poop na yun, tapos kakailanganin niya lumabas sa akin, pipilitin niya lumabas doon, kaya masakit, lumiliit siya para lang makalabas siya, lumiliit siya lang ganito. So, masakit talaga. Wala naman ako magawa dahil nasa campaign ako, meron akong contract, hindi ako pwede basta-basta umalis. So, tiniis ko siya. Nobody knew about it, kahit yung kasama ko sa bahay. I mean, yung kasama ko noon na si Jinky, hindi niya alam kung gaano kalala yung nararamdaman ko at that time. Kasi I didn't want to be a burden. Ganun kasi ako, ayoko nung pabigat ako, nahihiya ako. So, nobody knew about it, even the employers, hindi nila alam. Hanggang sa nakauwi na kami ng Manila, actually, ang nangyari pa pala noon, parang pag-uwi ko ng Manila dapat kasi at that time, merong show sa isang bar kung saan I used to work. Kaya lang, my mind was set na magpapatingin ako pag uwi ko. I'm gonna have myself checked and I know, meron na akong idea Siyempre nag-google na ako, tingin ako yung mga symptoms. Nagkaroon ako ng konting idea that I might have cancer. So, inopen ko na yung isip ko dun sa possibility that I might have it. Diba? So, nagpaalam ako dun sa bar that I was working for at the time para sabihin sa kanila na meron silang special show dahil anniversary something yata nila nung time yun. And we were supposed to perform but I couldn't kasi iba na yung sakit na nararamdaman ng buong katawan ko because of what was happening to me. Parang akong hihimatayin everyday dahil sa kaka-CR and alam mo yung siguro ganun yung nararamdaman ng parang akong nanganganak everyday. Tapos sobrang sakit ng katawan ko after I'm just so tired after every toilet visit. Ganun siya yung feeling niya. So nagpaalam ako dun sa isang bar na kung pwede hindi na ako sasali na lang dun sa show na yon. Ano ba yung naging dahilan ko sa kanila? Parang basta nagpaalam ako na hindi ako sasali dun sa show na yon if that's okay. And then ang sinabi sa akin ng manager nila na nag-message siya sa akin ng medyo mahaba ba? Basta nag-message siya na kung hindi ako sasali dun sa show na yon na parang production number ng each day, ganun, Monday to Sunday kasi. So, at the time, Friday ba ako or Wednesday, I forgot. Pag hindi ka nag-perform, matatanggal ka na daw dun sa ano. Tapos, eventually, the same day, I think, nag-message siya sa akin na I'm sorry pero tinatanggal na nila ako dun sa bar. I took it personally at the time kasi nga, inisip ko grabe naman sila. And then, looking back, hindi ko naman sinabi sa kanila kung ano talaga yung dahilan because I felt it was too personal to share with anyone. Sa family ko nga, hindi ko sinishare. Diba? Tapos sa kanila pa ba na employers ko lang kung tutuusin, diba? So, it was too personal for me to share with anyone at the time. So, sumama yung loob ko na parang, tinanggal niyo ako, wala kayong puso. Well, ganun talaga, that's entertainment. Ganun talaga sa
entertainment world. Uh, sa yun yung isang malungkot na pangyayari sa ganyan. Hindi lahat maiintindihan ka. Although I didn't explain myself that time. Pero that's for another story. Anyway, so nagpaalam ako na hindi ako makakasali na tinanggal nila ako. So pag-uwi ko na Manila, yun, nagpa-check na ulit ako. Ito na yung third doctor.